Okay, ang balita natin ngayon tungkol dito sa San Miguel Beer ay mukhang mabibigyan na sila ng first round pick, pati na itong Barangay Hinebra. Dahil sa tingin ng karamihan, mukhang hindi lang trades ang options na tinitignan ngayon ni Alfrancis Chuba. So parang ang mangyayari, itong Northport at Terra Firma ay ibibigay yung first round picks nila dito sa San Miguel at Barangay Hinebra. Hindi magiging number 1 pick ito, hindi makukuha ng San Miguel o ng Barangay Hinebra itong si Justin Baltasar. Sigurado sa Converge na yan. Pero itong pick ng Terra Firma at Northport, sigurado sa first round kahit paano mataas yan. Baka top 5 o kaya top 10, hindi natin masabi. Dahil syempre depende rin yan sa magiging laro ng Terra Firma at ng Northport dito sa Philippine Cup. Pero siguradong may first round pick ang San Miguel at Hinebra sa susunod na draft at pwede nila yung gamitin para kumuha ng mga players na kinakailangan nila. Sa ngayon alam natin itong San Miguel at Hinebra parehong tinitignan na palakasin yung backcourt nila dahil medyo matanda na nga. At itong San Miguel ay gusto rin kumuha ng power forward at ang Hinebra isa pang wingman para tumulong dito kay Jamie Malonzo. Kung hindi nila makukuha sa trade yan, sa draft na lang at yan ang dahilan kung bakit kukunin nila yung first round picks ng Northport at ng Terra Firma. Hindi pa sigurado kung alin doon sa dalawa ang mapupunta. Ibig sabihin, kung itong pick ng Northport ay sa Hinebra o yung pick ng Terra Firma sa San Miguel, hindi pa natin natitiyak. Pero ang maliwanag dito ay mukhang gagawa ng paraan ng SMC para masiguro na ang dalawang nabanggit na koponan ay makakakuha ng picks dito sa darating na draft. Hindi pa natin tiyak kung itong Magnolia ay magkakaroon din. Dahil usually talaga sa tingin natin, no, at pati na rin ng mga observers, mukhang ang priority talaga ng SMC ay itong San Miguel at Hinebra. Pero malay natin baka itong Magnolia ay mabigyan din ng first round pick. Payagan na nga kaya ng PBA at partikular ng SMC itong Chooks to Go na makasali dito sa liga. Alam natin na itong Chooks to Go ay isa doon sa mga pinaka-successful na 3-on-3 teams dito. Hindi lang sa PBA kung hindi maski na sa iba't ibang parte ng ASEAN. Madagko-compete sila madalas doon at nananalo yung mga players na pinapadala nila. Kaya nga marami nagsasabi, long overdue na to dito sa PBA. Plus meron silang winning reputation na nababagay naman dito sa liga. Alam natin na ang dahilan kaya hindi pa rin makasali, hindi budget. Kung hindi yung pangalan ng team nila dahil direct competition nila itong Magnolia Chicken Templados. Pero hindi naman niya talaga magiging problema dahil anytime pwede naman palitan ng pangalan itong Magnolia. Tandaan natin dati yan naging BMIG, naging Sunmig Coffee, and of course ang Pure Foods. Kaya sa tingin ko kung talagang gusto ng SMC na payagan itong tinatawag natin na Chooks to Go na sumali sa PBA, ay madali naman nila magagawa. At sa tingin ko papayagan din naman nila yan eventually dahil makatutulong din niya sa liga. Kung itong ang PLDT group ay pinayagan itong Converge Fiber Excels na sumali dito sa PBA, sa tingin ko papayagan din eventually nitong SMC yan dahil hindi naman makasasama. Actually, yung rivalry makatutulong yan dito sa PBA na nakita natin dati. Of course, itong Pure Foods versus Swift, naging rivals din yan. So, mas maganda talaga kung mayroong mga produkto na parehas na magka-rival dito sa PBA. Kaya sa tingin ko, kung ang MVP group pinayagan itong Converge, sa tingin ko ang SMC eventually papayagan din yan. Ang magiging tanong na lang, kung ito bang Chooks to Go ay magtatayo ng sarili nilang team o bibilin yung prangkisa ng isang existing na koponan katulad for example na ginawa ng Converge nang binili nila itong Alaska Aces. So tignan natin kung ganyan ang gagawin nitong kung Chooks to Go if ever mag-decide sila na sumali sa PBA. Lalo na naman itong Converge Fiber Excess gaya ng inaasahan kagabi dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At hindi na ito nakapaninibago dahil yan ang inaasahan ng karamihan talaga. At sinasabi nga nila ito talaga ang ginagawa ng Converge ngayon, derechahan na para sila ay makakuha nung number 1 pick sa darating na draft na si Justin Baltasar. Siyempre merong mga bumabatikos dito sa ginagawa ng Converge pero sabi nga ng karamihan, mas mabuti na ito o hindi rin naman natin masisisi ang Converge kumpara naman dito sa ginawa nitong of course ng SMC at ng MVP group na gumagamit ng mga ibang teams para makakuha ng lopsided trades. Anong pinakaiba raw nung ginagawa ng Converge dito sa ginagawa ng SMC at MVP group? Kaya sa ngayon makikita natin na itong Converge ay natambakan na naman. So sa tingin ko guaranteed na halos na makukuha nila yung number 1 pick dito sa darating na draft. Hindi naman sa hindi sumusubok yung mga players nila.
Pero sa ngayon kasi yung lineup na meron si Coach Aldin Ayo mukhang kulang talaga sa chemistry at yung mga players nga na mahuhusay na trade na nila. Ang tanong nga ng karamihan kung sakaling nga makuha nila itong si Justin Baltasar sa darating na draft, meron pa bang mga players na natitira dito sa lineup ng Converge na pwedeng tumulong sa kanya at kay Justin Arana? Kasi syempre hindi naman po pwede na umasa lamang sa dalawang players itong Converge, kay Arana at dito kay Baltasar. Kaya kailangan tignan natin kung sino pa ang pwedeng asahan dahil ang balita nga itong si Shonny Winston nilagay nila sa trading block, yung isa pa sa pinakamahusay nilang scorer. At ang natitira na lang talaga dyan na masasabi nating reliable, yung consistent buong game o every game, itong si Alex Stockton at si Brian Santos. Kaya sa ngayon kailangan nating i-consider din kung ano pa ba ibang mga gagawin plano ng Converge. Sabi ng iba magte-trade daw. Pero ang tanong, meron pa silang mga trade assets na natitira? Dahil ang dami na nilang pinakawalan ng mga players at yung iba pa, mga naging unrestricted free agent. Para doon sa mga nagtatanong kung ano na nangyari dito sa pagkuha ng Magnolia kay Arvin Tolentino, mukhang medyo mahihirapan na sila dahil itong Arvin Tolentino for Calvin Abueva trade mukhang talagang hindi sasapat. Kahit sabihin pa natin na farm team itong Northport dahil masyado nang mataas yung value ni Arvin at itong si Calvin Abueva pababa ng pababa yung kanyang nagiging trade value dahil nga dito sa kanyang mga ginagawa. Katulad ngayon na suspend na naman itong si Calvin Abueva. So sa tingin ko, kung itong Magnolia determinado na makuha si Tolentino at base doon sa mga insider information mukhang talagang determinado na bigyan pa sila nitong isa pang scorer, baka kailangan 3 player ang ibigay nila. Itong si Calvin Abueva, si Rom De La Rosa at baka isang bench player itong si Escoto o kaya si Jed Mendoza o baka si Joseph Eriobo. Depende yan doon sa magiging performance din ng Magnolia at ng mga nabanggit na players. Siguro kailangan ng gawin ng Magnolia dito ay pag-aralang mabuti kung sino ang pwedeng magandang kombinasyon na ibigay dito sa Northport. For example, baka Calvin Abueva, Rom De La Rosa plus Russell Escoto o baka naman Calvin Abueva, Jerick Ahanmisi at samahan nila ng isang first round pick. Maraming pwedeng kombinasyon dito pero ang maliwanag, parang straight up Abueva for Tolentino hindi na po pwede dahil masyado nang magiging lopsided. Dahil nakita nga natin, of course dati, nung naging masyadong lopsided yung trade ng Terra Firma at ng San Miguel para dito kay Christian Stan Hardinger, nagprotesta yung mga ibang PBA teams at nangyari, nag-resign yung commissioner eventually. At nagkaroon nga ng pagbabago, gumawa ng PBA Trade Committee. Kaya sa tingin ko ganito mangyayari dito, kailangan baguhin yung trade ng Magnolia. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ronald Barbosidad, kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Kagawad Katsakino Tukusin, kay RG Bueno at Nalina family, JJ Sibum, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., kay Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa. At binabati din natin ang ating taga-subaybay na si Luis Alon, Alexis de Terala, Jonald Malyari, Kuya Mike TV. Binabati din natin si John Mark Cantos, John Ray Mark Escuela, pati na rin si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Jason Mendoza, Dexter Domer, si Enju, Dionisio Mercado, Rico Olarte at ang iba pa nating mga taga-subaybay.